Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon pag-uusapan natin 5 tips para makaalis ka sa Matrix. Interesting to pare. Kaya hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. Okay bro, so before tayo mag-start, perfumes pa rin na best-selling sa Shopee at TikTok Shop. Available pa lahat sa mga shops natin. So link nasa description. Ano ba yung Matrix pare sa mga bagong subscriber natin dyan? No? Kung napanood nyo yung movie na Matrix, no? Lahat to pare, yung mga words dito bro, is a reference from a movie. Okay? So, yung Matrix na movie na yan, pare, kung di mo pa napapanood yan, I suggest panoorin mo yan. Isa yan sa mga iconic movie, mga classic movie na kailangan madagdag mo sa culture mo. Sa generation ngayon, wala nang culture, pare. Okay, tinatanggal ng system yung culture. So, isa yung movie na yan na magpakapagdagdag ng culture mo, bro. Okay, isa yan sa mga pop culture icon. Okay, yung Matrix. Now, ano ba yung Matrix na dinescribe dito sa movie na to? In short, pare, yung Matrix is the system. Okay? System that will make you follow, make you obey, nang hindi tinatanong kung bakit. Okay, kumbaga, in short, sa Tagalog pare, para madali nyong maintindihan, pag nasa loob ka ng Matrix, isa kang uto-uto. Okay, sunod-sunuran. Alright? Kung nasa Matrix ka pa rin, ibig sabihin, isa ka sa mga NPC. Okay, non-playing character. Kumbaga, yung buong personality mo, galing lang sa system na dinownload mo. Okay, galing lang sa system update, lahat ng alam mo. Hindi ka free thinking, kumbaga. Now, I understand, no? Medyo corny siya, kung tutusin. Bakit tayo gumagamit ng mga ganyan-ganyang Matrix word na yan, blue pill, red pill na yan? Bakit kailangan nating gamitin yan, boss Diyos? Nakukornyan ako. I get it, pare. Okay? Nakukornyan din ako sa totoo lang, kaya ayokong gamitin to madalas. Pero, para sa akin, this is our code. No? Code natin to para malaman mo kung may alam ba yung kausap mo sa mga pinag-uusapan natin. Pag sinabi ko Matrix, alam nyo na pinag-uusapan natin. Kung alam mo na yung blue pill, red pill, alam nyo na yung pinag-uusapan natin. Meron tayong, kumbaga, may code tayo no, dito sa community natin. Pero sa totoong buhay, sino ba ang nagpo-push ng Matrix sa atin? Okay, sino? Para sa akin, number 1, syempre government. Number 2 is media, no? Yung legacy media. Yung dalawang yan ang pinaka para sa akin nagpo-push ng agenda, mga kung ano-ano pang bullshit sa ating sa mga tao. Sabihin natin meron din naman silang mabuting ginagawa, pero most of the time hindi na. Okay? Number 1 pare, first, no, na napaka-importante na sana nagawa ko noon, magbasa ng libro. Kung alam ko lang bro, na yung pagbabasa ng libro mas nakakalawak ng pag-iisip, dapat nung bata pa lang ako, ginawa ko na. Kaso syempre nung bata ako, nung mga young adult ako, wala namang nagtuturo sa akin, wala namang YouTube na magtuturo sa akin kung ano ba dapat kong gawin. Di ba? Kaya ang tingin ko sa libro dati, aral lang, no? Pang grades ko lang, kaya nakakatamad, no? But ngayong bukas na ako sa ganitong pag-iisip, ang libro pare napakaganda. Okay? Kumbaga, ino-open niya yung utak mo sa knowledge na kahit kailan hindi mo malalaman hanggat di mo babasahin yung libro na yun. Biruin mo pare, mga professional na matatalinong tao nagsusulat ng libro para mabigay nila sa inyo yung natutunan nila ng matagal na panahon. Biruin mo, pinag-aralan nila yun for 20, 30, 50 years ng buhay nila. Isusulat nila para matutunan mo bilang isang tao lang. It's parang siyang di ba? Parang magic, kumbaga parang it's a big deal, no? For example, itong libro na binabasa ko na hindi ko pa rin tapos hanggang ngayon dahil sobrang busy ko. Si Jordan P. Peterson, di ba? Isa sa mga sikat na psychologist
sa buong mundo, no? Respetado. Ito, nagsulat siya ng libro, pare, 12 Rules for Life na kailangan mo bilang tao. Di ba? Biruin mo isang napakatalinong tao magsi-share ng knowledge niya paano gumanda yung buhay mo. Di ba? Tapos hindi mo na-appreciate yung pare, it's an opportunity para lumawak yung isip mo, no, para hindi ka lang mag-rely sa kung ano yung pinapakita ng TV, kung ano yung ibinibigay ng information ng gobyerno sa atin. Because lagi yung tatandaan, bro, yung mga information galing sa TV, gobyerno, most of the time, benefit lang sa kanila yan. Hindi yan benefit sa'yo bilang tao. Pero itong mga libro na to, you can benefit, para sa'yo to. Okay, magbe-benefit ka dito, pare. Number 2 na kailangan mong gawin, pare, no, para makaiwas, para makaalis sa matrix, para di ka mauto. Avoid TV at all cost. No, iwasan ang TV sa kahit anong paraan. Okay? Pag sinabi kong TV, pare, hindi yung manunod ka ng YouTube sa TV. Okay? Kasi ako, minsan pag tamad ako magbasa, sa YouTube naman ako nanonood sa TV. When I say iwasan ng TV, iwasan nyo yung mga legacy media. Okay? Wala nang maitutulong yan sa atin bilang tao, pare. Real talk, wala na. I'm confident, wala na. Okay? Alam nyo na yung legacy media na ibig ko sabihin, no? Kung ano yung mga sikat na TV stations, sila yun. They appear na sasabihin nila na, okay, makakatulong kami para sa sambayanan, para sa katotohanan. BS. Okay, pare? Natandaan nyo, kumpanya yung mga yan. Okay? Company yung mga yan. May pinapasweldo yung mga yan. Sa tingin nyo, saan nila kinukuha yung mga pinansusweldo nila? Advertising, yes. And also, the information na ibinibigay sa kanila. Binababayaran sila para ipalabas tong information na to. Kahit hindi naman totoo yun, dahil bayad sila, ito ang information. Bayad yan sila. So, most likely, yung mga pinapalabas ng mga yan, hindi na totoo Diba? Ang pinapalabas nila yung bayad na information. Yung mga kaya magbayad ng information. Okay? Ano pa ngayoko sa legacy media? Puro ka-bullshitan, pare. Okay? Puro pang brain rot. Diba? Puro drama. Diba? Ano pa ba? Diba? Puro kabadingan. Diba, pare? Tignan nyo na lang, pare. Okay? Dati, nung bata ako, ang ganda-ganda ng TV dati. Okay? Pagising ko sa umaga, may Hiraya Manawari. Diba? Alam nyo yung show na yon, merong bayani, kung saan malalaman mo yung history, nanonood ka ng TV, at the same time, may entertainment. Sineskwela, matututo ka ng science, at the same time, entertainment. Sa hapon, okay, relax ka naman. May anime kang mapapanood. Di ba? Balance sa gabi. Drama. Sige, okay. Para sa magulang naman yon. Pero ngayon, pare, wala na. Di ba? Sa 24 hours na mag-i-air yung mga TV na yan, puro basura ang pinapakita, brad. Okay? Puro pang i-influensyang hindi maganda sa utak mo, lalo na sa mga bata. That's their way, no? Itong mga palabas na pinapakita nila, it's their way para makontrol yung utak ng isang tao. Okay? Kumbaga, addictive. No? Addictive yan para mag-rely ka sa entertainment na pinapalabas nila, at para hindi ka na maghanap ng iba, doon ka natutuwa Diba? Doon ka natutuwa sa pinapalabas ng information, no? Dahil binibigyan ka niya ng saya, binibigyan ka niya ng comedy lagi, tawa-tawa ka ng tawa. Naloloko yung utak mo ngayon, nandun yung comfort sa pinapalabas nila. Tapos paglabas, tapos na-realize mo, tangin, hindi pala ako umasenso sa buhay ko. Paano? Nagpaloko ka sa media. Akala mo, nandun yung comfort sa panooran. Hindi mo alam, nasa labas.
Okay? Wala pa akong nakikitang naging genius o yumaman dahil sa kakapanood sa TV, pare. Okay? Wala. Hanggat lagi kayong nanonood ng TV, mga media na yan, hindi ka makakaalis sa matrix, pare. Mauuto ka. Number 3. Ngayon, napaka-importante na ito, bro. Iwasan bumili ng product sa mga company na nagpo-promote ng kabulshitan. Okay? Sa tingin ko, ako pa lang ang Pilipinong vlogger na nagsabi nito. Kabulshitan or mga bagay or mga ideology na ayaw mo. Iwasan mong bumili sa mga ganun. Diba? For example, isang product na to, nag-promote ng ideology na ayaw mo, yung mga woke shit na yan. Pag bumili ka pa rin sa product nila, you're saying na gusto mo yung messaging na yon, no? So, gagawin nila yon. Diba? Gagawin nila yon. At kung hindi ka rin aware, sa ideology na pinopromote nila, para kang uto-uto. Di ba? Hindi mo alam, nagpo-promote na pala ng woke shit yung mga yan, ginagamit mo pa, binabayaran mo pa sila. Kumbaga, bumibili ka ng ideologying basura, woke shit. Di ba, pare? Nakita ko to sa US pare. Sa totoo lang, kung sa Western country, isang beer, I think alam nyo to, isang beer nag-promote ng woke shit. Nagalit yung mga tao dahil ayaw nga nila ng ganyang mga woke shit, woke mindset na yan. Anong ginawa nila? Hindi na sila bumili nung beer na yon. Hindi na binili ng mga tao yung beer niya dahil nag-promote sila ng woke shit. Nalugi, pare. Nalugi. Anong ginawa nung beer company? Nag-sorry sila. Binawi na nila yung pagpopromote nila ng woke shit. Binago nila. Di ba? Kasi hindi nagpauto yung mga tao. Di ba? Kumbaga, hindi nila dinownload yung matrix, yung update na pinupush ng matrix sa kanila. Na dapat gawin din natin dito sa Pilipinas. Kaya malalakas loob ng mga yan Mang-uto Kasi alam nila may bumibili pa rin Di ba, pare? So, pag binibili niyo yun, bro, nagpapauto pa rin kayo. Kaya alamin ninyo, no? Maging observant, tignan ninyo, pare. Okay? Kasi kung ayaw ninyo nung ideology na yun, para nyo na rin sinusupport yung mga ganong klase. Number 4, pare, para makaalis sa matrix, iwasan umuo ng umuo. Kumbaga, huwag kang maging yes man. Okay? Huwag kang maging yes man. Tanungin mo muna, pare, maging critical thinker tayo. Okay? Kasi yan ang gusto ng yan ang gusto ng matrix, yung umuo ka lang ng umuo. Okay? Hindi ka nag-iisip. Hindi mo muna iniisip yung consequences nung mangyayari sa'yo pag umuo ka. Okay? Alam nila takot ka Di ba? Alam nila takot ka, alam nilang wala kang choice. Di ba? So, anong gagawin mo? Oo ka lang. Yes man ka lang. Di ba, pare? Ganyan ang isa sa mga sa mga paano mag-control ang matrix. Wala ka kasing choice. Okay? So, again, kailangan mong maging matalino dito. Kaya nga, konektado tong lahat. No? Kailangan mong magbasa ng libro. Kailangan kumuha ng information sa ibang lugar. Kasi kung hindi, sa matrix ka lang nagre-rely, yun at yun lang ibibigay nila para wala kang choice. So, you have no choice. You have to say yes. Bago mag-umuo, paandarin muna sa utak. Okay ba to? Tama ba to? Makakatulong ba sa akin to? Magbe-benefit ba ako dito? Kasi, again, hindi rin magkakarespeto sa'yo yung mga tao kung panay oo ka lang. They will respect you kung tinatanong mo kung bakit ganyan, kung ano to. Mas nagkakarespeto sila. Alam nilang hindi ka maloloko Diba? Ayaw na ayaw ng matrix yan, yung hindi maloloko. Diba? Ayaw na ayaw nila yan. Kaya madalas, yung mga katulad ko na influencer, kami yung malakas i-cancel. Diba? Kami yung nire-report yung mga page because
Ano ba sinasabi namin dito sa inyo? Huwag kayo magpauto. Ang gusto nila magpauto kayo eh. Pare, ganun ang Matrix, pare. Alright? Last but definitely not the least, pare. Ito, sobrang importante na ito. Huwag nyong hayaang lokohin kayo ng emosyon ninyo. Okay? Isang bala ng Matrix para mauto kayo at para mapa-oo kayo at para mawalan kayo ng choice, yung emotions ninyo. Alam ng system yan na ang mga tao, most of the people, majority ng mga tao, emosyon ang pinapaandar. Okay? Walang karamihan sa atin, walang critical thinking, pare. Papakita nila yung, kunyari, ito na lang para magpaandar ng emotion yung media. Magpe-play ng background music na nakakalungkot, no? Emotional background music, no? Tapos papakita kunyari yung guard sinasapak or tinatadyakan yung pulube. No, 'di ba? Ganyan sila, 'di ba? Kasi papaandarin nila emotion mo, emotional background music. Pag emotional ka, matitrigger yung emotion mo, tapos makikita mo pa tinatadyakan yung pulube, 'di ba? Pag emotional ka, boom, nauto ka na. Sasabihin mo, tangin ng girl nun, hindi ganito. Wala ang puso. Di ba? Madalas wala ang puso, di ka makatao. Tapos malaman-laman natin yung balita. Puta, yung pulubi pala, con artist pala yun. Di ba? Manloloko rin pala. Di ba? So, nag-judge ka na. Di ba? Na-judge mo na yung guard, pero ang totoo, pinaandar kasi yung emotions mo. Hindi ka nag-isip. Right? Ganyan pare, ganyan nangyari na yan, bro. May real event na sa Pilipinas, history na nangyari yan. Nauto yung feelings ng mga tao, puta nag-rally. Pero ang totoo, tinrigger lang yung emotions nila, hindi nila alam yung tunay na storya, tinrigger ang emotions, puta lahat nagpuntahan doon. Alam nyo na yun, hindi ko nasasabihin yan. Okay? Yun yung best example ng pang-uuto ng Matrix sa mga tao, yung emotions. Paandarin mo yung emotions niyan, susunod sa iyan. Di ba pare? Ganyan yan. Kaya pag emotional ka na lalaki, ano bang ginagawa? Ano bang pang-uuto gagawin sa'yo? Di ba? Tignan natin din na smaller scale. Pag emotional ka, di ba? Kaya kang utuin ng babae. Di ba? Iiyak lang sa'yo kahit nag-cheat siya, kahit may sinubo siyang tits, umiyak sa harapan mo. O kung emotional ka na lalaki, sige na nga, patawarin na kita. Diba? Ganyan mang-uto ang Matrix, pare, in a bigger scale nga lang. Okay? Ganun yun. So, pare, I hope, after ng video na to, mas matalino ka na, no? Maging observant kung ano mga pinagagawa ninyo. Make sure lang, itong mga to, bro, itong mga sinasabi ko sa inyo, pwede ako makancel dito sa totoo lang. Pero, I'm doing this para maging mas matalino tayo bilang mamamayan, bilang lalaki, pare. Okay? Yeah, that's it for me, mga pare. Don't forget to hit the like button. Comment down below, no? Again, pare, yung mga likes ninyo, comments ninyo, malaking bagay yan kasi sinasabi ninyo sa algorithm na okay itong mga ganitong content para kumalat pa. Okay, mga pare? So, salamat, pare. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.